Mabuti na lang talaga't mabait ang asawa ni Sir Manuel, kung iba lang yun, baka siya pa mismo ang nagpal-ayas sa itang lahat dito. Kasalanan mo ito, Ditas, muntik na tayong mawala ng tirahan ng dahil sa'yo. Masyado kasing ambisyosa, lalaan din na lang, dun pa sa may asawa na, si Minda ang nagsalita na halata naman ang tuwa sa mukha, dahil sa paninisi sa kanya ng mga tao rito. Bakit ako? Sinabi ko na, di ba? Hindi ko alam na may asawa si Manuel, kayo rin naman, hindi nyo alam, kaya bakit ako ang sinisisi nyo? Ginusto ko ba ang nangyari? Sa tingin nyo ginusto kong maging kabit nun? Hindi niya na napigilan pa ang galit niya. Bakit siya ang sinisisi? Biktima rin naman siya, ha? Niloko lamang din siya ni Manuel, kaya bakit siya lang ang sinisisi ng mga ito? Si Manuel dapat, kasi ito ang nagsimula ng lahat ng ito, wala siyang kasalanan. Kung hindi ka kasi masyadong maambisyon sa pagyaman, hindi mangyayari ito. Akala mo kasi kung sino ka, napansin ka lang ng isang lalaking gwapo at mayaman, pinapetos mo na agad. Kahit na hindi mo pa kilala, mukha ka kasing pera masyado, manggagamit ka, gold digger, malandi. Sasampalin na lang niya si Minda, sobra kasi, pero mabilis siyang pinigilan ng kanyang lola na nasa tabi niya pa rin. Tama na yan, Ditas, huwag mo nang patulan, kaya nakabusangot niya itong tiningnan. Sumusobra na sila, Lola, wala akong kasalanan. Alam ko, kaya nga huwag mo nang patulan ang mga paninisi nila, dahil alam naman nating pareho ang totoo. Wala kang kasalanan, huwag na tayong magsisihan, magpasalamat na lamang tayo sa Diyos, dahil hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Gumawa pa rin siya ng paraan para hindi tayo mapaalis sa islang ito. Halika na, Apo. Hindi niya na napigilan pa ang pagtulo ng luha mula sa mga mata niya nang makatalikod siya sa mga tao, naiiyak siya sa inis at galit, bakit parang siya lang ang nagbabayad sa kasalanang hindi niya naman ginawa, tapos si Manuel, nandun at bumalik lang sa dati nitong buhay na parang walang nangyari. Hindi ito patas, bakit ako lang ang nahihirapan ngayon, bakit ako lang ang nagmumukhang masama sa mga tao? Hindi pwedeng siya lang ang pinaparusahan sa ginawa ng lalaking yun. Kailangan ding maparusahan ni Manuel, kailangan din itong magdusa, hindi pwedeng siya lang. Hindi napigilan ni Angela ang pagguhit ng isang ngisi sa mga labi niya, dahil sa nasaksihang paninisi ng mga tao ng islang ito kay Ditas, paniguradong mas lalong titindi ang pagkamuhi ni Ditas kay Manuel, dahil sa nangyayaring ito. Though, yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Siya na ngayon ang bagong engineer sa project na ginagawa sa islang ito, kaya naman kinakailangan niyang magstay rito. Tinanggal niya na si Engineer Galicia, dahil ayaw niya ng isang traidor at manloloko sa kumpanya niya, and he considered him as a traidor, dahil sa pagtulong nito sa asawa niya sa panloloko sa kanya. Kahit si Architect Ismael ay tinanggal niya na rin sa trabaho, dahil katulad din ito ni Engineer Galicia, kinunsinti at sinuportahan pa ang kalokohan ng asawa niya. Hindi niya kailangan ng mga traidor at manloloko sa kumpanya niya. Lahat ng wala sa side niya, kinakailangan niyang i-eliminate agad, bago pa mas makapinsala sa kanya. Hindi niya magagawang pagkatiwalaan ang mga taong katulad ni na Engineer Galicia at Architect Ismael, kaya nararapat lamang sa mga ito ang mawala na sa landas niya. Ang tungkol naman sa project niya sa Italy, nakausap niya na ang dad niya patungkol dun, at naiintindihan naman nito ang dahilan niya, kaya naman pinayagan na siya nitong mag-assign ng ibang engineer na papalit sa kanya. Nakausap niya na rin ang client, at wala rin namang problema rito, basta lang daw magaling din na engineer ang ipapalit sa kanya, kaya naman inassign niya si Sachi, dahil bukod sa kanya, ito ang pinakamagaling na engineer sa kumpanya, at kilala na ito sa industriya. Kaya hindi siya mag-isa ng kaibigan niyang yun, dahil magiging abala na yun sa Italy ngayon, pero binalaan siya nitong tatawagan siya nito, kaya naman hindi niya rin magagawang takasan ang kaibigan. Hindi pa nito alam ang dahilan kung bakit ipinasa niya rito ang project, pero alam niyang hindi siya nito titigilan, hanggat hindi niya sinasabi rito ang totoong dahilan. Isang buong taon ang ibinigay na duration para matapos ang lahat ng mga vacation houses, kasama na rin doon ang pagsasaayos ng buong isla, na hindi naman nasa kanya ang trabaho. Maganda ang project na ito ni Manuel, sayang nga lang dahil tinanggal na ito sa sarili nitong project, dahil sa kalokohang ginawa nito. Napailing na lamang siya, falling in love with someone else, wrong move, my dear future ex-husband. 6:00 na ng hapon, kaya naman heto siya't nilalaga ang biniling mais kahapon ng lola niya sa bayan bilang merienda,
Nang dahil sa nangyari kanina, hindi na muna siya lalabas ng bahay, ayaw niyang makita ang nakapang-iinsulto na tingin sa kanya ng mga tao, dahil lalo lamang siyang naiinis at nagagalit. Nang maluto na ang mais ay agad niya na itong inalis sa kalang de kahoy, kumuha lamang siya ng dalawa, at saka na siya nagtungo sa sala ng bahay, bitbit din ang tinimpla niyang kape. Balik na naman sa dati ang routine niya, masyado siyang nasanay na parating nariyan si Manuel, kaya ngayon ay parang naninibago na naman siya. Hay nako, Ditas, tigilan mo na ang kalala dun, mas mababad trip ka lang. Araay, mahinang daing niya nang sinubukan niyang hawakan yung mais na bagong luto. Tatayo sana siya para kumuha ng tinidor sa kusina nang bigla na lamang may kumatok mula sa labas ng pinto ng bahay. Sino naman ito ngayon? Huwag mong sabihin na may naghahanap na naman sakin para insultuhan lang ako sa harap ng mga tao rito sa isla. Muli na lamang siyang napairap, pero wala rin namang nagawa kundi buksan ang pinto. Pero natigilan siya nang makita kung sino ang kanyang panauhin. Angela, anong ginagawa nito rito? Balak na ba siya nitong awayin ngayon ng pribado? Matamis itong ngumiti sa kanya. Hay, Ditas, hindi mo ba ako papapasukin? Sige, nakangiti pa rin itong pumasok, kasabay ng paglibot ng paningin nito sa loob ng bahay. Napatakbo tuloy siya sa may lamesa sa sala, para ligpitin ang mga ginamit niya sa paggawa ng mga bilaw. Napangiwi na lamang siya dahil sa kalat, nakakahiya rito. Wait, bakit siya nahihiya? Bakit ba siya nagkakaganito kapag nariyan ang presensya ng babae? Para siyang natataranta at parating kabado, ano bang problema niya? Dahil ba sa naging kabit siya ng asawa nito? Maupo ka muna, gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita? Ibinalik ni Angela ang paningin nito sa kanya, at saka muling ngumiti. Sige, maghapon akong nasa site, at hindi pa ko kumakain. Coffee is great, napakahinahon nitong magsalita, at wala talaga siyang makitang galit dito para sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung pinaplastic lang ba siya nito o hindi. Kasing napaka-natural nitong makipag-usap sa kanya, parang walang halong pagpapanggap. Okay lang ba sa'yo ang black coffee? Wala kasi kaming gatas. Medyo nakaramdam pa siya ng hiya, dahil baka hindi ito sanay na walang creamer. Siyempre, mayaman itong babae, kaya malamang ay mga mamahaling kape rin ang iniinom nito. Nakaramdam na naman tuloy siya ng panliliit dito. Anything will do, don't worry, thank you. Pati pag-upo nito ay may class, halatang halata talaga na lumaki sa yaman, napakaswerte na ng lalaki rito. Tapos, parang ang bait pa ni Angela, ni hindi nga siya inaaway kahit na nakarelasyon niya ang asawa nito. Sige, nang makabalik siya ay tahimik lang na nakaupo si Angela sa sala, kaya mabilis na siyang lumapit dito at inilapag sa lamesa sa tapat nito ang isang tasa ng kape, na sinamahan niya na ng 3 piraso ng mais sa isang pinggan. Thank you, kaya naman mabilis na siyang naupo sa pang-isahang upuan at hinarap ito, hinihintay na sabihin nito ang tunay nitong pakay sa kanya. Pwede bang kainin ko muna ito, bago ako magsimula sa pakay ko? Sige lang, pinagmamasdan niya ito habang kumakain, wala itong kaarte-arte, dahil kinami talaga nito yung mais, at parang sarap na sarap pa ito na para bang ngayong lamang ito nakakain ng ganun. Wala bang mais sa mundo ng mayayaman, pero kahit na pareho na sila ng pamamaraan ng pagkain, punong-puno pa rin ng klas ang paggalaw nito. Grabe, madalang lamang siyang makamit ng mga ganitong klase ng tao, kaya siguro ganito siya ngayon at parang ilang na ilang kumilos sa harapan ng babae. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang kumakain, pero nabasag yun ng biglang. Nandito na ako, dumating ang kapatid niya, pero natigilan din ito nang makita ang panauhin nila ngayon, bahagya pang umawang ang lobby nito, at saka nagtatanong na tumingin sa kanya. Napalingon din dito si Angela, at saka ngumiti sa kapatid niya. Hi, you are. Kaya naman siya na ang sumagot, siya si Inyang, kapatid ko. Oh, hi, Inyang, nice meeting you. Hello po. Nagugulat din siya sa nagiging akto sa kanila ni Angela, pero pinigilan niya ang matawa dahil sa reaksyon ng kapatid niya. Did you already know me, right? Parati na tayong magkikita rito, dahil ako na ang bagong engineer sa construction. Opo, Ma'am Ditas, magalang na sagot naman ng kapatid niya. Dahilan para mahinang tumawa si Angela, at saka hinawakan sa balikat si Inyang, napaigtad pa ang kapatid niya nang dahil dun, huwag kang may lang sakin, Inyang, wala naman akong gagawing hindi niyo ikatutuwa, so, calm yourself around me.
Hindi niyo kailangang mabother. Nagkatinginan silang dalawa ng kapatid niya. Ano ba kasi talagang pakay nito? Anong dahilan ng pagbisita nito? At bakit ito ganito kabait makitungo sa kanila? Pwede na ba nating pag-usapan ang dahilan ng pagdalaw mo? Sige, pag-usapan na natin ang pakay ko rito. Kinakabahan siya, pero hindi siya nagpahalata. Kung ano man ang pakay nito, sana lang hindi ito ikasisira ng buhay niya. Muntik na silang mawala ng matitirahan, wala naman sanang mas malala pang dumating. Galit ka ba sa ginawa ng asawa ko? Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Sinasabi niya na nga ba't tungkol kay Manuel ang sadya nito? Aawayin na ba siya nito ngayon? Lalabas na ba ang tunay nitong ugali ngayong nasa privado na sila nagbabait-baitan lang ba ito kapag nasa harap ng maraming tao? Ganun kasi ang mga mayayaman sa mga napapanood niya sa TV, mga plastic, kapag nasa harap ng maraming tao, ang babait, pero kapag wala ng tao, dun lumalabas ang mga sungay. Oo naman, sino ba namang babae ang hindi magagalit? Kapag ginawa kang kabit nang hindi mo nalalaman, niloko rin ako ni Manuel, kaya galit na galit ako ngayon sa kanya. Sa tuwing naaalala niya si Manuel, parang automatic na tumataas ang level ng galit na nararamdaman niya para sa lalaki. Mas sinira nito ang reputasyon niyang sira na nga, masama na nga ang tingin sa kanya ng mga tao noon, tapos mas pinasama pa nito ngayon. Gaano kagalit, yung tipong naiisip mo na ang gantihan siya. Hindi niya na napigilan pa ang pagkunot ng noo niya. Anong ibig mong sabihin, kapag kwa'y naguguluhang tanong niya rito? Nagulat siya nang bigla na lamang itong walang arte na lumuhad sa sahig sa harapan niya, kasunod ng paghawak nito sa dalawang kamay niya. Anong ginagawa niya? Pareho tayong niloko at sinaktan ni Manuel, hindi mo ba naiisip na gantihan at parusahan siya? Marahan nitong hinaplos ang kamay niyang hawak nito. Ako kasi, gustong gusto ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikitang nagdudusa siya. Namasa at namula ang mga mata nito. Gusto kong iparamdam din sa kanya ang sakit na ipinaramdam niya sa akin, at ikaw lang ang makakatulong sa akin, Ditas. Ako, makakatulong sa kanya, nangunot ang noo niya. Paano? Sandali, hindi kita maintindihan, Angela. Paano kita matutulungan? Ramdam na ramdam ni Angela ang pagkalito ni Ditas dahil sa mga sinasabi niya. Nanatili siya mula sa pagkakaluhod sa sahig sa harapan nito, at sa marahan na pagkakahawak sa kamay nito. Alam niyang maaaring matuwa pa ito sa sasabihin niya, pero hindi naman niya hahayaang bumalik pa ito sa taksil niyang asawa. My husband fell in love with you, he's in love with you, so, I want to hurt him through you, Ditas, can you do that for me? Nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat, inaasahan niya na ito, sigurado siya, mamaya lang ay hindi ito papayag dahil mas pipiliin ito ang asawa niya. Kung talagang isang gold digger ang babaeng ito, ganun nga ang mangyayari. Pero, may plano na ako, mahal talaga ako ni Manuel, hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya, parang hindi nga sa kanya, parang sinasabi nito yun sa sarili nito. Yes, what do you think? Sisirain niya ang pamilya niya para lang pagtripan ka, he chose you over me, because he fell out of love from me, and fell in love with you, what now? Ditas, are you willing to help me work my revenge? Or, nagsisimula nang mawala ngayon ang galit mo kay Manuel, dahil sa kaalamang totoong mahal ka niya? Hindi ito agad nakasagot, kaya napangisi na lamang siya't binitawan na ang kamay nito. She laid her back on the backrest, before crossing her arms and legs, and looked at Ditas intently. Just like I thought, you're now having a second thought, kanina lang ay puno ka ng pagkamuhi kay Manuel. Ngayon ay nagdadalawang isip ka na dahil sa kaalamang totoo ang feelings niya for you. Tell me, Ditas, are you really a gold digger? Nagdadalawang isip ka ba ngayon dahil sa nanghihinayang ka kay Manuel? Big catch naman talaga si Manuel, handsome, wealthy, kind, and truly loves you. Lahat na ng hinahanap mo sa isang lalaki ay nasa kanya na, nakapanghihinayang nga naman talaga kung pakakawalan mo pa ang lalaking tulad niya. Sumama ang timpla ng mukha ni Ditas dahil sa mga sinabi niya, ang gulat nitong ekspresyon kanina ay napalitan ng pagiging seryoso. Of course, hindi nito nagustuhan ang mga sinabi niya, na insulto ito. Ano bang gusto mong gawin ko? Saktan din siya, tulad ng pananakit niya sa'yo. Paano, maghahanap ako ng lalaking ipapalit sa kanya? Akala mo madali lang yun, galit ako kay Manuel, pero totoo din ang feelings ko sa kanya. Hindi niya na napigilan pa ang mapahalakhak dahil sa narinig na sagot nito, just like I thought.
Naaaliw niya itong tiningnan. You're really interesting, Ditas. Because of what? Your real feelings with him? Oh my God, Ditas, you're making me laugh. Are you really in love with my husband, or with just his money? Huwag mo akong insultuhan sa sarili kong pamamahay, at huwag mo ring pagdududahan ang pagmamahal ko kay Manuel. Oo, mali ang nararamdaman ko, dahil kasal na siya sa'yo, pero magagawa ko bang pigilan ito? Tinitigin niya ito ng diretso sa mga mata, at sa kanya ito binigyan ng isang seryosong tingin. How much do you love Manuel? Handa mo ba siyang samahan sa lahat? Kahit ba maghirap siya at mawala ang lahat ng yaman niya, mananatili ka pa rin sa tabi niya? Handa ka bang maghirap habang buhay para lang magkasama siya? Ganun mo ba siya kamahal? Napangisi siya nang hindi ito agad nakasagot. You're a real gold digger, Ditas. Alam niyang hindi ito mananatili sa tabi ni Manuel kung yun lang din naman ang kahahantungan nito sa piling ng lalaki. Nagpatuloy siya sa pagsasalita nang hindi pa rin makatanggap ng pagtugon mula rito na parang nag-iisip pa rin sa kung ano ang isasagot sa kanya. Sa tingin mo ba hahayaan ng parents niya na balikan ka pa ni Manuel? Sa oras na magpumilit si Manuel na balikan ka, I'm sure tuluyan na siyang itatakwil ni na mommy at daddy. Ngayon pa nga lang ay sobra na ang galit nila. Halos itakwil na siya ni daddy dahil sa kahihiyang ibinigay niya sa pamilya. And, alam mo bang tinanggal si Manuel sa project dito sa island na ito, at ngayon, nakakulong lang siya sa kwarto niya bilang parusa sa ginawa niya. Tumayo siya't mabagal na naglakad palapit sa harapan nito, at sa kanya itinukod ang dalawang kamay niya sa magkabila ang armrest ng kinauupuan nito. Nakakadena sa leeg si Manuel, kontrolado siya ng pamilya niya, at dahil sa ginawa niya, lalong humigpit ang pagkakakadena sa kanya. Wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa lahat ng iuutos ng parents niya, unless, lalayas siya para maging malaya siya. Yun nga lang, mawawala sa kanya ang lahat, especially his wealth. Inilapit niya ng kaunti ang mukha ni Verito, habang nakatukod pa rin ang mga kamay niya sa armrest ng kinauupuan nito. Are you still willing to stay with him? Ditas, pwede ring tuluyan na kayong mapalaya sa islang ito, dahil hindi naman si Manuel ang nagmamay-ari dito, kundi ang kumpanya, at sa pagkakataong yun, wala na kong gagawin para tulungan ka. Muli siyang ngumisit. Umayos na nang tayo, at saka siya namulsa. Kung pera lang din naman, Ditas, I can give you that, dahil kung yaman lang naman ang pag-uusapan, mas nakaaangat ako kay Manuel. Kung babawiin ko ang investment ng pamilya ko sa kumpanya nila, magiging malaking problema yun sa pamilya nila. Kaya nga ganun na lang kagalit si Daddy. Dahil napakalaki talagang problema ang ginawa ni Manuel, hindi lang pamilya ang maaaring masira, pati na rin ang business nila. Yumuko siya't marahan itong hinaplos sa mukha, habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. So, what's your decision, Ditas? Are you still choosing your love for Manuel, and stay being poor, emphasizing the word love, or, help me have my revenge for my husband, and be rich on my side? The choice is yours. Nanatiling itong nakatingala sa kanya't hindi makapagbigay agad ng tugon, dahilan para muli siyang mapang-isip. Muling umayos ng tayo. This is really interesting, but, I will make sure to succeed this plan, and the jokes will going to be on you, my dear husband. You don't have to answer me now. I can give you time to think and to decide. Sapat naman na siguro ang mga sinabi ko, para makatulong sa iyo sa pagdedesisyon. I've got to go. Please, don't make me wait for too long. Ditas, baka pag nainip ako, bigla kayong mag-alsabalutan. We don't want that to happen, right? Napasabunot na lamang siya sa buhok niya nang magulit sa isipan niya ang huling sinabi ni Angela bago ito umalis. Seryoso ba talaga ito? Sinasabi niya na nga ba't hindi talaga ito mabait, may pinaplano talaga itong hindi maganda. Imposible naman kasi talagang mapalampas nito ang ginawa ni Manuel, at talagang gagawin nito ang lahat para lang pabagsakin ang sarili nitong asawa. At ayokong madamay sa pagbagsak niya, lugmok na nga ako sa kahirapan, gugustuhin ko pa bang lumubog sa putik kasama siya? Aminado siyang may naramdaman siyang tuwa sa kaalamang totoo ang pagmamahal para sa kanya ni Manuel, parang ang may nagtutulak na sa kanya para tumakbo patungo sa bisig ng binata. Pero hindi uobra ang puso niya sa utak niya, mahal niya rin si Manuel, pero hindi naman siya timang para sumama sa paglugmok nito. Sa nakikita niyang eager kay Angela sa paghihiganti, paniguradong gagawin talaga nito ang lahat para lang pabagsakin si Manuel. At ayoko talagang madamay doon. Doon dapat ako sa sure win. Sino ba ang magiging sure win?
Halata naman kung sino, dahil kung hawak si Manuel sa leeg ng mga magulang nito, malamang ay ganun din si Angela. Sa nakita niyang closeness nito at ng mother-in-law nito, magagawa ring hawakan ng babae sa leeg ang asawa nito. Kung paano nga lang nito pinakaladkad si Manuel sa mga tauhan nito noon ay ganun na lang, sa itsura pa lang ay parang napakalakas at makapangyarihan ng babae. Napakalakas kasi ng dating nito, para itong isang reyna na luluhuran ng lahat. Kaya ano pa ba ang magiging desisyon niya? Ayaw niyang mas maghirap kasama si Manuel, at isa pa, medyo interesting ang offer sa kanya ni Angela. Kung pakikinggan niya ang puso niya ngayon, paniguradong sa kangkungan sila pupulutin, at isa pa, hindi niya gustong mapalaya sa islang ito ng ganun na lang, ayaw niyang mas maghirap, kaya kailangan niyang gamitin ang utak niya at maging praktikal. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang desisyon mo, pero, I'm glad with your decision. Very well, Ditas, isa kang matalinong babae, gusto ko yun. Anong gusto mong gawin ko? Paano ko masasaktan si Manuel? Gusto mo bang makipagrelasyon ako sa ibang lalaki at ipakita ko yun sa kanya? Ganun lang ba? Ngumisi ito tumayo sa kinauupuan nito, at saka ito naglakad patungo sa likuran niya. Kapag kway ipinatong ang dalawang kamay nito sa magkabila ang balikat niya, medyo nakaramdam siya ng kung anong kilabot dahil sa paraan ng paghawak nito sa kanya. Bakit ka pahahanap ng iba? Ibinaba nito ang ulo nito at itinapat ang labi nito sa kaliwang tainga niya. Kung nandito naman ako, kapag kway paanas na bulong into sa kanya, kasunod ng mahinang pagkagat nito sa tainga niya. Mabilis siyang napatayo at napalayo rito dahil sa gulat sa ginawa nito. Nanlalaki ang mga mata niya itong tiningnan. Anong ginagawa mo? Nasisiraan na ba ito? Ano ang ibig nitong sabihin? Nababaliw na ang babaeng ta. Ganito ba ito kadesperadang makapaghiganti para magawa nitong kumilos ng ganito? Napasinghap siya nang sa muling paghakbang niya paatras, tumama na ang likod niya sa malamig na pader ng opisina, lalong napangisi si Angela nang dahil doon, na nagpatuloy lang sa paglapit sa kanya, hanggang sa tuluyan na siya nitong maikulong sa pagitan nito at ng pader, ang mga braso nito ay nasa magkabilang gilid niya. Muli siyang napalunok dahil sa tense iyong nararamdaman niya. Ano bang ginagawa ng babaeng to? Nababaliw na ba siya? Bakit ganito ito kung umakto? Nalilimutan na ba nitong pareho silang babae? At Angela, why, Ditas, are you shocked? Nakikita ko rin kung ano ang nakita sa'yo ni Manuel, ang dahilan kung bakit kanya nagustuhan. Inilapit nito ang mukha sa kanya, dahilan para muli siyang mapasinghap. Sobrang bilis na sa pagtibok ng puso niya. Ano ba ang ginagawa sa kanya ng babaeng ito? Bakit hindi niya man lang ito magawang itulak? Didn't you know that you're so hot, Ditas? That's why I'm not shocked that you've loved my husband that easily. Ibinalik nito ang paningin sa mga mata niya, and, I think, you can also love me effortlessly. Akmang mas ay lalapit pa nito ang mukha nito sa mukha niya, pero mabilis niya na itong itinulak palayo sa kanya, at saka ito matalim na tiningnan, nababaliw ka na ba? Pareho tayong babae. Tumawa si Angela, so, as if I care, Manuel is in love with you, I'm his wife. Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag inagaw ko ang babaeng mahal niya? That will surely break him big time, hahaha, the joke is on him, because I can do relationships with both male and female. Muli itong lumapit sa kanya at magaang hinaplos ang mukha niya. Isn't it interesting, kapag po'y dugtong nito, at saka commendat sa kanya. Umawang ang lobby niya dahil sa pagkabigla. Kung ganun ay nagkakagusto ito sa babae at lalaki, ang ganito kagandang babae ay nagagawang makipagrelasyon sa mga kauri nitong babae, hindi siya makapaniwala. Nagkaroon na kaya siya ng girlfriend noon, parang bigla siyang na-curious, at saka, alam kaya ito ni Manuel, hindi talaga siya makapaniwala. Are you that shocked para matulala na sakin ng ganyan? Mahina itong tumawa, at saka siya hinila para maupo sa couch na naroon, hindi man lang niya nagawang makaangal dahil sa biglaang paghatak nito sa kanya. Naupo sa tabi niya ang babae, pinag-cross nito ang mga braso't binti nito, bago ito nakangising lumingon sa kanya. Say a word, Ditas, huwag ka lang tumulala sa akin ng ganyan. At baka, sumulyap ito sa mga lobby niya, mahalikan kita, muli itong commendat sa kanya. Hindi ako pumapatol sa kapwa ko babae, kaya naman diretsong sambit niya, straight siya. At kailanman ay hindi niya naisip na papatol siya sa mga kauri niya. Muli itong ngumisi, really, kahit pa kaya kung ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo, like, money, expensive jewelries, expensive bags,
expensive clothes, house, cars, name it, I can give you everything you want. Natigilan siya't napalunok, ang lahat ng uon ay kaya nitong ibigay sa kanya. Lahat ng gusto ko, wala sa sariling osel niya, everything you want, nakangiting pag-uulit nito, basta, gawin mo lang ang gusto ko, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, kayang-kaya kitang gawing mayaman if that's what you want. No, Ditas, nababaliw ka na rin ba? Pero ang mga sinabi nito, yun ang pangarap niyang makuha. Tinitigan niya si Angela. Seryoso ba talaga ito? O, baka naman pinagtitripan lamang siya nito, balak din ba nitong gumanti sa kanya? Dahil unti-unti na siyang nahihikayat dahil sa mga offer nito. Talaga naman, Ditas, ikaw yata ang desperada rito, desperadang yumaman. Hindi mo ba ako pinagtitripan? Kasi kung oo, itigil mo na lang, kung balak mong mag-higanti rin sakin, sabihin mo na agad, at alam mong wala akong kasalanan, Angela. Muli itong tipid na tumawa, why would I do that? Nagpapatulong nga ako sa iyong mag-higanti kay Manuel, di ba? At isa pa, hinawakan siya nito sa babat mas inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Isn't it interesting to try new things? Don't you want to experience doing it with woman? Nangunot ang noo niya, doing it with. Ano raw, anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya rito, ngumisi ito sa kanya, at kasunod noon ay ang nagpalaki ng mga mata niya, oh my God, because she answered her with a kiss on her lips.